Alright mga kaibigan, ito magtatanim tayo ng ilang piraso ng ng upo at yung kabila kasi anim. So dito bali tatlong butas ang ating ginawa ito sa kabila, tapos dito tatlo rin. So itong halera na ito puro upo ito, ayan. So ang ginawa natin, alam niyo yung mga kaibigan, ito yung mga sinunog kong abo na mga kahoy. So ito ay ginagawa natin pataba, ihahalo natin sa lupa. So yan pa mga kaibigan ang gagawin natin. Meron akong rito, ito mga mix na to na lupa ating So ganyan ang ginagawa ko para fertilizer din po ito. Kasi natatanda ko nung sa Pilipinas, sa mga bukid, pagka yung after ng anihan, tatanamin naman kami ng mga munggo. So yung pinagtabasan ng mga yung pinag-anihan, yung mga tinatabas namin, yung palay, tatabasin namin yon. Tapos yung mga dayame, ikakalat ko namin yon. Tapos saka namin susunugin pagka natuyo na lahat, ilagyan na namin sa bukid, sa mga niya, sa taniman ng palay. So yun ang ginagawa namin nun. Kaya ganito rin yun. So magandang fertilizer po yung mga abo na nasunog. So hindi yun na kaya chemical, maganda po yun. So yan, inihalo natin dito. Kaya yan yung sinasabi ko sa inyo na na nung araw na yung pagka-time ng munggo, yan, ganoon ang ginagawa namin. So ito ang ginagawa ko rin. Kaya maganda yung mga munggo sa atin nung araw. So lahalo natin yan dito. Ayan, ito yung ating bumili tayo kanina ng upo. Kaya ayan, hindi na tayo nakapagpasibol kasi wala nang time, tsaka kulang tayo sa oras po. Kaya ayan po, bumili na lang tayo ng, so ito ayan, ilatatalim natin ito rito. Bali dalawa, isang puno. Pati namunga yan, baka makapag binhi ulit tayo. Pero napakahirap kasi gawa nga ng weather, yung weather na pagka kailangan nyo ng merong greenhouse na pag tsaka talagang matrabaho po talaga. Gaya ko, nasa trabaho ko, kaya medyo mahirap para sa akin ang ganun ang gawin. So ayan mga kaibigan, alright. So ilang pa mga kaibigan, thank you for watching sa inyo, bye bye.